Ang veteranang aktres na si Pilar Pilapil nakitang duguan kagabi sa Antipolo matapos daw siyang pagsasaksakin ng mga masasamang loob. Ayon sa pulis, hindi pa malinaw kung ano ang motibo ng mga salarin. Pero tinangay daw nila ang kotse ng aktres at nawawala rin hanggang ngayon ang kanyang kasama nung nangyari ang krimen. Nadala sa ospital si Pilapil kung saan siya nagpapagaling ngayon. Ang buong kwento mula kay Cedric Castillo, live mula sa Marikina. Cedric. Yes, Jessica, nilinaw ng PNP na itong carjacking o carnapping ay isa lamang sa mga anggulo na tinututukan ngayon ng mga otoridad dahil kasalukuyan pa raw itong nangangalap ng ebidensya sa ngayon ukol dito sa sinapit ng veteranang aktres na si Pilar Pilapil. Mga truck ng simento ang kalimitan daw dumaraan sa lugar na ito sa barangay San Luis, Antipolo. Pero kagabi, walang awang itinapon dito ng dalawang di kilalang salarin ang veteranang aktres na si Pilar Pilapil. Duguan at hinang-hina si Pilapil. Ang mga sospek, carjackers umano na tumangay sa kanyang gold Kia car. Ayon sa police report, kasama ng aktres ang kanyang driver at isang nagngangalang Rosel Rosalem nang lapitan sila ng dalawang sospek sa kanilang sasakyan sa Marikina. Sa pilitan silang isinama ng carjackers at nagpaikot-ikot hanggang sa makarating sa isang talahiban. Pinagbubugbog at hindi bababa sa 5 saksak ang tinamo ni Pilapil. Nakaligtas naman siya sa bingit ng kamatayan at nagawang makahingi agad ng saklolo. Sa una, natakot pa raw ang mga residenteng sina Reynaldo Napili at Marlon Viray nang makita si Pilapil. Pero nangibabaw sa kanila ang malasakit at tinulungan ng biktima na maisugod sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Wala pa ring tigil ang paghahanap sa driver ni Pilapil na isinama ng mga carnapper sa pagtakas. Itinanggi naman ang pamunuan ng Riverbanks Mall sa Marikina na sa parking area nito naganap ang pagdukot kina Pilapil. Wala raw ganitong report ang kanilang security personnel. Posible raw na sa labas na ng mall nangyari ang carjacking. Sariwa pa sa alaala ng marami ang kalunos-lunos na sinapit ng car trader na sina Emerson Lozano at ang kanyang driver na si Hernani Sensil at ng trader ding si Venson Evangelista nitong Enero. Ang Dominguez Carnapping Gang ang itinuturong responsable sa dalawang kaso. Agad tinugi sa mga sospek hanggang sa makalaboso ang mga itinuturong leader ng grupo. Sa kaso ni Pilapil, carjacking at abduction ang isa sa mga anggulong tinututukan ng mga otoridad. Paniwala ng PNP Highway Patrol, posibleng isolated case ito ng pangangarjak. There are still other groups, no? Aside from the brothers, there are also other groups of carnappers, although they are not as active as the group of the brothers, no? Noong 2010, mahigit 1,700 sasakyan ang nakarnap sa buong bansa. 350 rito sa Quezon City na itala. Pinakamainit sa mata ng mga carnapper ang mga sasakyang nakaparada at hindi binabantayan. Sa first quarter ngayong taon naman, nasa 50 kaso ang direktang inagawa ng sasakyan. Pero ang Highway Patrol Group ng PNP, masayang ibinalita na bahagyang bumaba ang insidente ng carnapping sa unang 3 buwan ng 2011 kung ikukumpara sa parehong period ng 2010. At ang 202 carnap vehicles na nai-report sa unang bahagi pa lang ngayong taon, na-recover na raw lahat. Muling tiniyak ng Highway Patrol Group, puspusan ang kanilang kampanya laban sa mga carnapper. Payo naman nila sa mga may-ari ng sasakyan para iwas carnap o carjack, maging alerto bago pumasok at habang nasa loob ng sasakyan. Huwag basta magpaunlak sa taong hindi kakilala kahit pa yung mga namimigay lang ng flyers. Panatilihing nakalak ang mga pinto kung nasa loob, buksan ng bahagya lamang ang bintana kung walang aircon ng sasakyan. Maging pamilyar din sa iba't ibang modus operandi na estilo ngayon ng ilang carnapper. Ang mga pulis, ang totoong mga pulis naka-uniform with marked vehicles ang sasakyan. Huwag silang tumigil pag pinapara sila ng mga nakasibilyan o nagpapakilala ng mga pulis, gano'n. Narito naman ang mga hotline ng PNP Highway Patrol Group para sa mga mangangailangan ng road assistance. Jessica, itinalaga na ang PNP Crime Investigation and Detection Group o CIDG na siyang totoka dito sa kaso ni Miss Pilar Pilapil at magbubuo na nga raw ng task force ang PNP sa pangunguna ng Special Investigation Task Group o SITG. Samantala ay nagbigay na ng pahayag ang spokesperson ng pamilya ng mga Pilapil. Ayon sa mga kaanak ni Miss Pilar Pilapil ay nasa recovery stage na raw ito at kasalukuyan ng conscious at ang medical city naman daw ay hindi maglalabas ng medical bulletin
COVID-19 sa kahilingan na rin daw ng kanilang pasyente na mabigyan ng sapat na panahon para makapagpahinga. Jessica? Cedric, bakit hindi pa rin masiguro ng pulis na carnapping o carjacking incident ito? Kasi Jessica, dalawa pa lang yung witnesses na hawak nila ngayon, yung dalawang nakakita raw umano o yung nagbigay ng tulong dito kay Miss Pilar Pilapil. Kaya iniintay pa rin daw nila na makarecover fully itong artista nga, itong actress para makuhanan siya ng statement. Doon pa lang daw nila malalaman, doon pa lang nila ma-determine kung pwedeng i-consider na carjacking o carnapping itong kasong ito, Jessica. Doon sa report mo, may dalawang kasama si Miss Pilar Pilapil sa kotse nung nangyari ito? Yes, Jessica, yung kanyang driver at saka yung isang kasama niya na babae, ang hindi malinaw is kung kasama niya ito bago pa man dumating dun sa mall umano or dun sila nag-meet. Pero ang ayon nga dun sa salaysay ng witness na kinuwento naman itong biktima ay yung driver at saka itong kasamahan na babae ay kasama ng naitangay nitong sasakyan ng aktres. So dalawa ang kasama ni Pilar Pilapil na natangay ng mga salarin doon sa kotse niya. Hindi lang pala iisa. Tama, Jessica, yung driver tsaka isang babae na isang kasamahan nito na babae. Okay. So ngayon meron bang bagong leads itong pulis na sinusundan o medyo blank wall sila? Actually, medyo malabo pa ang tinatakbuhan nitong kasong ito. Ang pinangahawakan pa lamang ng pulisya ngayon ay itong dalawang witnesses nga na mga dalawang lalaki na umano'y tumulong kay Pilar Pilapil nang ito ay matagpuan na duguan doon sa may Antipolo. Okay. Maraming salamat, Cedric Castillo.